Naisip mo na ba kung gaano karaming bagay sa kasalukuyan, lahat ng bagay, ay minsang itinuring na imposibleng mangyari? Ang kuryente, sinabing imposibleng magawa. Lumipad sa himpapawid gamit ang eroplano, impossible. Makipag-usap sa isang tao sa kabilang panig ng mundo, sa loob lamang ng ilang segundo, impossible raw iyon. At ang pinakakamangha-manghang bagay, ikaw ay patuloy pa ring naniniwala na may hangganan ang iyong kakayahan. Pero sagutin mo ako ng tapat. Kung kaya mong isipin ang isang bagay, ano ba talaga ang humahadlang sa iyo para may sakatuparan iyon? Diyan nagsisimula ang lahat. Maraming beses, tinatanong ako ng mga tao, paano mo nagawang iwan ang isang magulong buhay, walang direksyon, at pagkatapos ay makapagtayo ng yaman, ng karera, ng isang pambihirang buhay? At ang sagot ko ay sobrang simplo, na halos hindi paniniwalaan. Ginamit ko ang aking imahinasyon sa tamang paraan. Tingnan mo, mula pagkabata, tinuturuan tayong mag-isip sa loob ng kahon, sumunod, sundin ang alituntunin, dayahin ang ginagawa ng iba. Pero walang nagtuturo sa atin kung paano bumuo ng malalakas at makapangyarihang larawan sa isipan tungkol sa mga bagay na tunay nating ninanais sa buhay. Alam mo kung bakit? Kasi karamihan din sa mga tao ay hindi rin natutunan kung paano iyon gawin. At ano ang ginagawa nila? Iniulit lang ang parehong siklo. Napansin mo na ba na minsan, bago pa man mangyari ang isang bagay, iniisip mo na agad na ito'y mabibigo? Na-imagine mo na ba ang sarili mong walang pera, wala ng solusyon, iniiwan ng mga tao, o nabibigo sa buhay? Hindi ito tsamba. Iyan ay resulta ng isang paulit-ulit na kaisipan. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay ginagamit ang kanilang imahinasyon laban sa kanilang sarili. Iniisip nila na makakasakit sila, na magkakautang sila, na hindi nila kaya. Nililikha nila sa kanilang isipan ang isang madilim na kinabukasan at hulaan mo kung ano ang nangyayari. Eksaktong ganoon din ang nangyayari sa kanila. Alam ko ito dahil matagal din akong ganoon. Nakikita ko ang sarili ko bilang isang bigong tao. Walang pinag-aralan, walang layunin, palipat-lipat ng trabaho, punong-puno ng hiya sa sarili. Hanggang sa isang araw, sa isang tila ba hindi sinasadyang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng buhay kapag handa na tayo, kahit hindi pa natin alam, may isang lalaking nag-abot sa akin ng isang aklat. Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Ang aklat na iyon ay tila nagsindi ng ilaw sa loob ko. At higit pa sa mga salita, ang ideya na kapaloob doon ang tuluyang nagbago ng aking buhay, na kaya kong bumuo sa loob ng aking isipan ng anumang realidad na nanaisin ko. At kung magagawa kong panghawakan ang larawang iyon sa isip ko ng tuloy-tuloy at may pananampalataya, unti-unti itong magmamanifesto sa totoong mundo. At iyon ang ginawa ko. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin na mag-imagine ng may paniniwala? Iyon ay iyong sarili, kahit na naglilinis ka pa ng sahig o nagpapalit ng langis sa sasakyan, na nakikita mong pinamumunuan mo ang sarili mong kumpanya. Iyon ay ang sarili mo, kahit na tumatanggap lamang ng pinakamababang sweldo, na inimagine mong lumalagda ka ng mga tsek na nakakahalaga ng 5, 10, hanggang 50,000 dolyar. Nasa salaping Filipino ay tinatayang 29,000, 58,000 hanggang 299,000 piso. Iyon ay ikaw, kahit wala pang isang taong sumusuporta sa iyo, na naiisip mong napapaligiran ka ng mga taong nagbibigay halaga sa iyo, na nagbibigay lakas at inspirasyon sa iyong mga hakbang. Iyon ay ikaw, na kumikilos ngayon bilang ang taong gusto mong maging. Mukhang kabaliwan, hindi ba? Pero eksaktong ganoon ang ginawa ko nung iniwan ko ang trabaho ko sa mga bumbero at binuksan ko ang aking unang negosyo. Wala akong karanasan. Wala akong pinag-aralan. At kung tutuusin, ni hindi ko alam ng buo ang ginagawa ko. Pero mayroon akong malinaw na larawan sa aking isipan. Isang larawan ng sarili ko na namumuhay ng may kalayaan at kasaganaan.
At ang larawang iyon ay napakalinaw at napakalakas na ito ang naging gabay ng aking mga desisyon, ng aking bawat hakbang, ng aking mga gawi araw-araw. Sa loob ng mas mababa sa isang taon, ako ay kumita ng higit sa 5 milyong piso. Isipin mo, ito ay noong dekada 60. Naiisip mo ba kung gaano kalaki ang halagang iyon para sa isang taong halos hindi nakatapos ng pag-aaral? Pero tingnan mo, hindi ako espesyal. Ang kaibahan lang ay tumigil ako sa paggamit ng aking imahinasyon para saktan ang sarili ko at nagsimulang gamitin ito para buuin ako. At ikaw, ilang beses sa isang araw mo iniisip ang sarili mong umaisenso? Inapayagan mo ba ang sarili mong mangarap ng kayamanan, ng kabuuan, ng masiglang kalusugan, ng isang pambihirang buhay? O baka naman nakakulong ka pa rin sa paano kung makamali? Kung palagi mong sinasabi, hindi naman ako malikhain o hindi naman gumagana yan para sa akin, hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay. Bawat tao ay isinilang na may likas na pagkamalikhain. Ang nagkakaiba-iba lang ay kung gaano ito nasakal habang lumalaki. Mayroon kang isang kakayahang pangkaisipan na tinatawag na imahinasyon. Hindi ito larong pambata. Ito ang pundasyon ng lahat ng bagay na nalikha na. Lahat ng bagay na ginagamit mo ngayon, ang telepono, ang computer, ang upuan, peti ang kamerang ginagamit sa pag-record, lahat iyon ay unang inisip bago naging totoo. Ang tanong ngayon ay, kung kaya mo maglarawan ng anumang bagay, bakit mo pa rin pinipiling isipin ang kakulangan, ang takot, ang kabiguan? Ang katawan mo ay sumasabay sa alon ng mga larawang iniingatan mo sa isipan. At ang alon na iyon ang umaakit ng mga sitwasyon, tao, idea, at pagkakataon na katugma ng iniisip mo. Parang pagsasaayos ng estasyon sa radyo. Kung ang alon mo ay takot, takot lang ang tatanggapin mo. Kung nasa alon ka ng kakulangan, mas maraming bayarin at eberya ang darating. Ngunit kapag sinimulan mong maglarawan ng may layunin, kapag pinili mong malinaw kung anong klaseng buhay ang nais mo, at kapag pinanghahawakan mo ang larawang iyon araw-araw bilang isang gawi, unti-unti nang kikilos ang mga piraso ng puzzle. Lilitaw ang tamang mga tao. Apasok sa isipan mo ang tamang mga idea. Magbubukas ang mga pinto. At ikaw mismo, bigla mong mararamdaman na nagiging ikaw na ang taong dati nasa isip mo lang. Ito ang tunay na sikreto ng walang hangganang pagkamalikhain. Hindi mo kailangan ng mas maraming kaalaman, ng mas maraming kurso, ng higit pang pagpapatunay. Ang kailangan mo ay isang malinaw na larawan, punang damdamin, nahihila sa iyo papunta sa unahan. At kung nagdadalawang isip ka pa rin, ipikit mo ang mga mata mo ngayon at isipin mong namumuhay ka sa buhay na pinapangarap mo. Damin mo, hawakan mo, himinga ka sa loob ng larawang iyon. Gayon, sabihin mo sa akin, nakikita mo ba? Kung ibig sabihin ay hawak mo na ang lahat ng kailangan mo. Napansin mo ba kung paanong ang mga bata ay kayang gawing mahiwaga ang kahit anong bagay? Ang isang kahon ay nagiging kastilyo, ang isang kutsara ay nagiging espada, ang isang tuwalya ay nagiging kapa ng bayani. Nakakalikha sila ng buong mundo na para bang napakadali lang. Alam mo kung bakit? Dahil ginagamit nila ang pinakamakapangyarihang kaloob na mayroon tayo, ang imahinasyon. Pero may dumarating na panahon. Unti-unting pinipigilan ang mga batang ito. Tigilan mo ang pangangarap. Hindi yan ang realidad. Bumalik ka sa katotohanan. At habang tumatagal, natututo silang mali ang mangarap. Na iniisip mo ay isang sayang ng oras, na ang pagiging malikhain ay tanda ng pagiging wala sa sarili. At sa ganitong paraan, unti-unting namamatay ang makapangyarihang apoy na dati nasa loob nila. Ganyan din eksakto ang nangyari sa akin. Noong ako'y bata pa, pun ako ng mga idea. Ngunit habang lumalaki, paulit-ulit kong naririnig na wala namang saysay ang mga iyon. Lumoki akong iniisip na hindi ako sapat, na ang buhay ay pun ng hirap, na tanging ang tuso o masuwerte lang ang nagtatagumpay. Sa edad na 16, himinto na ako sa pag-aaral. Walang direksyon,
walang plano. May sugat sa hinlalaki na tinamo ko mula sa lagaring di kuryente. At sa hindi malamang dahilan, ang kirot sa aking katawan ay maliit lamang kung ihahambing sa sakit ng kawalang pag-asa. Pero sa likod ng lahat ng iyon, alam mo ba kung ano talaga ang nandoon? Isang napakalaking potential na nasasayang. Katulad ng milyon-milyong tao araw-araw. Ilang beses mo nang narinig ang mga katagang, hindi yan para sa iyo. Hindi ka mabubuhay sa paggawa ng sining. Walang pera sa pagiging malikhain. At sa takot mong mapahiya, sa takot mong mabigo, nilulunok mo na lang ang iyong mga pangarap. Tinigil mong mangarap. Pero ito ang katotohanan, halos walang nagsasabi sa iyo. Ang boses na nagsasabing tumigil ka ay hindi mo tinig. Isinaksak lang yan sa iyo. Galing sa iyong mga magulang, guro, kaklase at sa lipunan. Tumigil din kasi silang mangarap. At ngayon naniniwala silang dapat ay ganon ka rin. Pero ang totoo, kabaliktaran ang kailangan ng mundo. Alam mo ba kung bakit ang mga malalaking kumpanya ay may napakaliit na creative department at napakalaking estruktura na puno ng patakaran? Dahil karamihan sa mga taong naroon ay hindi naniniwalang sila'y malikhain. Iniisip nilang ang pagiging malikhain ay isang talento lang ng ilan. Pero sasabihin ko sa iyo ng buong paniniwala, lahat tayo ay ipinanganak na may likas na pagkamalikhain. Ang pagkakaiba lang, may ilan na pinangalagaan ang apoy na iyon at may iba naman na hinayaang mamatay ito. Nang maramdaman ko ang katotohanan na ang imahinasyon ay isang kakayahan ng isip kasing totoo ng pandinig, paghipo o paningin, para bang muling nabuhay ang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang nakalimutan. Ang kaibahan nga lang, habang ang pisikal na pandama ay nagwugnay sa atin sa mundo sa labas, ang imahinasyon ang nagsisilbing tulay patungo sa kung anong hindi pa umiiral. Hindi mo kailangan ng pahintulot para mangarap ng bagong buhay. Hindi mo kailangan ng basbas para mangarap ng malaki. At higit sa lahat, hindi mo kailangang hintayin ang mundo para patunayang possible ito. Sapagkat ang katotohanan ay ito, magsisimula lamang magbago ang mundo kapag binago mo muna ang larawan ng sarili mo sa iyong isipan. Tingnan mo si Walt Disney. Natanggal siya sa trabaho sa isang pahayagan dahil sinabihang wala siyang imahinasyon. Ang mismong taong lumikha ng mga mundong gayon ay dinarayo ng milyong-milyong tao bawat taon. Kung naniwala siya noon sa sinabi sa kanya, kung hinayaan niyang mamatay ang kanyang imahinasyon, wala sanang ganitong kahangahangang mga bagay. Ngayon, isipin mo kung ilang idea mo na ang namatay kahit hindi pa man lang nasubukan. Ilang negosyo na ba ang iniwan mo dahil lang may nagsabi sa iyo na hindi ito magtatagumpay? Halimbawa, kung may nagsabi sa iyo noon na ang paggawa ng sining ay hindi magdadala ng yaman, baka hindi nila alam na ang isang obra, gaya ng isang painting o disenyo, ay pwedeng magbenta ng halagang katumbas ng halos 15 milyong piso. At 15 milyong piso, hindi lang bilang, kundi tunay na halaga para sa isang idea na isinakatuparan. Pero hindi ito nangyayari kung palaging pipiliin ng tao ang takot kaysa sa paniniwala sa sarili. Ilang talento na ba ang itinago mo dahil sa takot sa paghuhusga? Ilang pangarap na ba ang inilibing mo dahil pinaniwala ka ng iba na huli na ang lahat? Pero hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Sino ba ang may kapangyarihang magsabi kung kailan huli na? Ano pa ba ang hinihintay mo? Na magkaroon ka ng lubos na katiyakan? Na makuha mo lahat ng kailangang kagamitan, koneksyon at katiyakan? Ang totoo, taglay mo na ang lahat ng kailangan mo. Nasa iyo na ang larawan. At kung nasa iyo ang larawan, nasa iyo rin ang plano. Ang tungkulin mo ay panatilihing buhay ang larawang iyon. Kahit pa tila sinasalungat ito ng lahat ng nasa paligid mo. Kahit pa dumarating ang mga bayarin, sumisilip ang pagdududa, o sinusubukan kang hilahin pabalik ng katotohanan. Sapagkat ang tunay na humuhubog ng iyong kinabukasan ay hindi kung anong nangyayari sa labas, kundi kung ano ang iyong pinanghahawakan sa loob. Kaya't magsimulang muling maglarawan, muling mangarap ng gising, muling pahintulutan ang sarili na maniwala sa mga ideyang tila kabaliwan. Dahil madalas,
Ang mga ideyang iyon ang siyang bumabago ng mundo. At higit pa roon, sila rin ang maaaring bumago sa iyo. Naranasan mo na bang maisip ang isang tao at maya-maya lang ay tumawag siya sa iyo? O pumasok sa isang lugar at maramdaman ang bigat ng kapaligiran kahit walang sinuman ang nagsalita? Hindi iyon basta aksidente. Iyon ay enerhiya. Iyon ay pag-vibrate. At ang nakamamangha, ang vibration na iyan ay konektado ng direkta sa mga larawang iniingatan mo sa iyong isipan, sa paraan ng iyong paggamit o pagpapabaya sa iyong imahinasyon. May isang malikhang enerhiya na patuloy na dumadaloy sa iyo. Dumaraan ito sa iyong isipan at lumalabas sa pamamagitan ng iyong katawan, sa anyo ng kilos, pag-ugali, salita, at presensya. Ano ang nagtatakda ng kalidad ng enerhiyang ito? Ang larawang pinanghahawakan mo sa kalooban. At ang larawang ito ang humuhubog sa dalas ng iyong vibration. Alam mo ba kung paano lumilitaw ang vibration na ito sa kamalayan? Sa anyo ng damdamin. Ang iyong nararamdaman ang siyang hinihila mong karanasan. Kung buong araw mong dama ang takot, kawalang katiyakan, pagkabalisa, galit, nasa isang mababang dalas ka na humihila na mas marami pang karanasang kaayon ng mga damdaming iyon. Ngunit kung buong araw mong dama ang pasasalamat, tiwala, kasiglahan, at pagmamahal, kahit wala kang nakikitang dahilan, nasa isang mas mataas kang dalas na likas na humihikayat ng mas masaganang mga bunga. Hindi ito mumurahing mistisismo. Isa itong larangan ng agham. Noong dekada 30, isang litretistang Ruso na nagngangalang Semyon Kirlian ang nakabuo ng isang teknik upang makuhanan ng larawan ang enerhiyang elektromagnetiko sa paligid ng katawan. Kuha niya ang larawan ng mga tao at sa mga imeheng iyon ay lumitaw ang isang aura, isang nakikitang enerhiyang palibot. Patuloy itong pinag-aaralan ng makabagong agham. Ang mga kagalang-galang na unibersidad tulad ng Princeton at Stanford ay may mga dokumentadong eksperimento na nagpapakitang kayang impluensyahan ng isip ng tao ang mga pisikal na resulta. Ang larangan ng positibong psikolohiya, halimbawa, ay napatunayang ang mga taong nag-aalaga ng positibo at malikhang kaisipan ay may mas mataas na antas ng kaginhawaan, pagiging produktibo at maging ng pisikal na kalusugan. Ngunit narito ang suliranin. Karamihan sa mga tao ay nasa dalas ng takot. Sila ay pinapakain ng mga negatibong balita at sa bawat araw na lumilipas, lalo silang nakatali sa mababang vibration na iyon. At kung sakaling may nabanggit na halaga, tulad ng isang halimbawa, kung sinabi mang halagang $1,000, sa Pilipinas ay katumbas ito ng humigit kumulang 58,000 piso. 58,000 piso na kailangang isaisip sa anyo ng enerhiyang kayang pumasok at lumabas sa atin batay sa ating panloob na imehe at damdamin. Sa huli, ang pagbabago ay hindi nagmumula sa labas. Nagsisimula ito sa loob. Sa kung paanong pinipili mong maramdaman, isipin at paniwalaan ang larawang nililikha mo sa iyong isipan. Sila ay palaging napapaligiran ng mga taong puno ng negatibidad. Inulit ang mga linyang gaya ng ang buhay ay mahirap, kulang ang pera, wala talagang umaayon sa akin. At sa tuwing may hindi magandang mangyari, agad nilang sinasabi, kita mo, alam ko na yan. Siyempre alam nila, matagal na nilang inulit sa isipan ang ganong resulta sa loob ng maraming araw, linggo, kung minsan pa nga ay taon. Hindi mo naaakit ang gusto mo, kundi naaakit mo ang mismong pinaniniwalaan mo na ikaw. Ang nararamdaman mong paulit-ulit ay siyang dumadaloy sa paligid mo. At ang nararamdaman mo ay bunga ng mga larawan na paulit-ulit mong binubuo sa iyong isipan. Si Mitchell Jackson ay isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng bagay na ito. Isang henyo, isang kaluluwang sensitibo, maliwanag, puno ng likha. Kaya niyang likhain ang isang buong awitin sa isip bago pa man ito tugtugin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, taglay niya sa loob ng kanyang sarili ang isang imehe ng sarili na lubos na baluktot. Mula pa noong kabataan, dinanas niya ang paulit-ulit na batikos, pagtanggi at kahihiyan. Ang mga sugat na ito sa kanyang pagkatao
Ang mga masalimuot na larawan sa kanyang isipan ang siyang humubog kung paano niya tiningnan ang sarili. At dahil dito, kung paano rin siya naglalabas ng enerhiya sa mundo. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, kasikatan at yaman, na kung isasalin sa pera ng Pilipinas ay humigit kumulang 7 bilyong piso, hindi niya kailanman nakuhang likhain sa isip ang isang buhay na may katahimikan. At iyon ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Kaya't buong paniniwala kong sinasabi ito sa iyo. Kailangan mong alagaan ang iyong enerhiya at daloy ng damdamin tulad ng pag-aalaga mo sa iyong katawan. Nag-aalala ka kung anong pagkain ang inilalagay mo sa katawan mo, hindi ba? Kaya simulan mo na ring pagtuunan ng pansin kung ano ang iniisip mo, kung ano ang iniimagine mo, kung ano ang nararamdaman mo. Dahil lahat ng bagay ay nagsisimula roon. Maaaring hindi mo namamalayan, pero sinasaktan mo na ang iyong sarili sa emosyonal na aspeto dahil sa mga negatibong larawan na araw-araw mong inuulit sa loob mo. At hindi mo kailangan ng malalaking ritual para magbago ito. 5 minuto sa isang araw, 5 minuto lang, ng positibong imahinasyon na may kasamang matinding damdamin ay maaaring ganap na baguhin ang iyong enerhiya. Maaari mo itong gawin pagkagising, bago matulog, habang nasa bus o nasisikipang trapiko. Pumikit. Isipin mong naroon ka na sa lugar na gusto mong marating. Damhin mong para bang naroon ka na. Huwag kang mangarap na parang umaasa lang. Mamuhay ka na para bang natamo mo na. Alitan mo ang iyong daloy ng enerhiya at ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang mag-ayos. Parang sinasabi ng sansinukob, Gayon handa ka na. At mula roon, nagsisimulang magbukas ang mga pintuan. May mga taong darating. May mga pagkakataong lilitaw at tutugma sa iyo. Pero lahat ng ito, nagsisimula sa loob ng iyong isip, sa imahinasyong ginagawa mo, sa enerhiya mong nililikha bawat araw. Gayong araw, ang enerhiya mo ba ay naaayon sa buhay na gusto mong maranasan bukas? Kung ang sagot ay hindi, alam mo na ang kailangan mong baguhin. Hindi mo kailangang hintayin na may magsabi sa iyo na ito na ang tamang panahon. Hindi mo kailangang hintayin ang diploma, ang pagkilala. Isang pagkakataong bigla na lang mahuhulog mula sa langit para simulan ang pamumuhay bilang taong nais mong maging. Ang tanging pahintulot na kailangan mo ay mula sa sarili mo. At bagamat maaaring tunog payak o parang isang simpleng idea lang, ito ang isa sa pinakamakapangyarihang katotohanang natutunan ko sa buhay. Ang lihim ay ang kumilos ka na para bang ikaw na talaga ang taong gusto mong maging. At hindi ito tungkol sa pag-aastang pek. Walang laman ang pagpapanggap. Ang tinutukoy ko ay ang may mali na paglikha. Isang panloob na desisyong lubos na buo, na ang mundo sa paligid mo ay wala ng ibang magagawa kundi umayon dito. Si William James, isa sa mga kinikilalang ama ng makabagong psikolohiya, sinabi na ang pinakamabisang paraan upang maging isang bagong bersyon ng iyong sarili ay ang paggamit ng teknik ng isang artista, kumilos, mag-isip, at damyan na parang ikaw na ang taong nais mong maging. Dahil ang iyong kilos, kapag inulit, ay humuhubog sa iyong ugali. At ang iyong ugali ay siyang humuhubog sa iyong kapalaran. Ngunit ano ang karaniwang ginagawa ng karamihan sa mga tao? Sila ay naghihintay. Naghihintay na magkaroon ng pera upang makapagsimula ng negosyo. Naghihintay na magkaroon ng oras upang alagaan ang katawan. Naghihintay na may magmahal sa kanila upang maramdaman nilang karapat-dapat silang mahalin. Naghihintay na magbago ang panlabas na mundo upang sila'y magbago sa loob. Ngunit ang tamang pagkakasunod ay kabaligtaran. Kailangan mo muna magbago sa loob. At pagkatapos, ang mundo ay magsisimulang magpakita ng refleksyon ng pagbabagong iyon. Naisip mo na ba kung bakit maraming tao ang natatakot na magmukhang mayabang, mapagmataas, o katawa-tawa sa paghangad ng napakalalaking pangarap, sa pag-iisip ng malalaking bagay, sa pagkilos na parang sila ay matagumpay, masagana, at may tiwala sa sarili, kahit wala pa silang konkretong resulta?
Ito ay dahil tinuruan tayong maniwala na maaari lamang tayong kumilos na parang tagumpay na kapag mayroon na tayong ebidensya ng tagumpay. Ngunit iyan ay tulad ng pag-asang uminit ang pugon bago ilagay ang mga panggatong. Hindi ganyan gumagana ang buhay. Nais mo ba ng isang makapangyarihang halimbawa ng taong sumunod sa prinsipyong ito ng may kasakdalan? Si Jim Carrey. Bago siya makilala, bago dumating ang tagumpay, bago pa man ang alinmang malaking pelikula, kumuha siya ng tsek at isinulat ito para sa kanyang sarili sa halagang $10 milyong bilang kabayaran sa kanyang serbisyo bilang aktor. Itinakda niya ang petsa ng tsek para sa 5 taon sa hinaharap. Araw-araw, iniisip niyang natanggap na niya ang tsekeng iyon. Lagi niya itong dala sa bulsa, tinitingnan, at nararamdaman na parang natanggap na niya ito. Pagkalipas ng 5 taon, binayaran siya ng halagang iyon sa pelikulang Debbie at Clyde. Akala mo ba itsamba lang iyon? Hindi. Iyon ay resulta ng pagkakahanay sa sarili. Iyon ay imehe sa isipan na pinanatili ng may pananampalataya at tuloy-tuloy na pagkilos. Ngunit mag-ingat, ang pagkilos bilang taong nais mong maging ay hindi nangangahulugang gumastos ng perang wala ka o mangutang upang magpasikat. Ang ibig sabihin nito ay ang pag-aangkin ng panibagong panloob na pag-ugali. Maaaring malubog ka sa utang, pero maaari mong damhin na ikaw ay masagana. Maaaring ikaw ay walang karelasyon, pero maaari mong damin na ikaw ay minamahal. Maaaring nagsisimula ka pa lamang, pero maaari kang kumilos na parang alam mo na ang iyong direksyon. Nagsisimula ito sa iyong mga iniisip, nagpapatuloy sa iyong damdamin, at lumalabas sa iyong mga kilos. Narito ang isang hamon. Sa loob ng susunod na 7 araw, pumili ng isang bahagi ng iyong buhay kung saan nais mong makaranas ng pagbabago. Maaaring ito ay sa pananalapi, kalusugan, ugnayan o layunin. At araw-araw, sa loob ng ilang minuto, ipikit mo ang iyong mga mata at isipin mong nandoon ka na. Isipin mong namumuhay ka na parang totoo na ang lahat. Damin ang emosyon. Pagkatapos, idilat ang iyong mga mata at kumilos bilang ikaw na nasa imeheng iyon. Magsalita na parang siya. Lumakad na parang siya. Pumili na parang siya. Mapapansin mong unti-unting tumutugon ang mundo. Hindi dahil nagbago ito, kundi dahil ikaw ang nagbago. At ang pagbabago sa kalooban ay may kakayahang baguhin ang lahat sa paligid mo. Hindi ka narito upang hintayin na may magbigay sa iyo ng pepel. Narito ka upang likhain ang iyong sarili. Hawak mo na ang panulat. Ang tanong, patuloy ka bang maghihintay o sisimulan mo ng isabuhay ang taong isinilang kang maging?